Ako ang likas na katawan ng pag-aalaga. Anumang alaga, nagbubuntis. Ang mga perlas na manok na dati bihira sa sekta. Nalagaan ko sila hanggang sa maging sagana sa buong bundok. Lahat sila ay mga kaibigan at kamag-anak ng punong matanda. Mula sa mga nanganganib na uri, pinalaki hanggang sa bawat tao ay may isa. Ang tanging nagpapahirap sa akin ay isang puting pusa. Pinakain ko siya ng maraming gamot para sa pagbubuntis. Ngunit ang kanyang tiyan ay hindi pa rin nagbabago. Wala akong magawa kundi mag-init ng tubig. Bigla siyang tumalon mula sa kawali. Senyor, hindi mo ba naisip na lalaki ako? Nasa isang nayon ako sa paanan ng bundok Jingyu. Mula nang ako'y isilang. Nang 10 taon, kinain ng mga manok sa bahay ang mga itlog. Ang matandang baka ay muling pinatay. Pati ang matandang pagong na inaalagaan ng lolo ay nangitlog na rin. Kahit na sino sa mga bahay na may kasiyahan, pupunta ako para makipagbisita. Sa 2 taon, magkakaroon ng isang malaking batang lalaki na isisilang. Ang buong nayon ay puno ng mga tao. Masigla ang populasyon. Ang matandang punong bayan ay misteryosong itinaas ang kanyang daliri. Ang labis na emosyon ay nagiging sanhi ng labis na atensyon. Nagtatago ng mga magnanakaw sa likod ng tiyan. Bata, huwag mong sasabihin sa mga tao sa ibang nayon ang kakayahan mo. Nang dumaan ang matandang guro ng Jingyu sect, sinasabi na kahit wala akong espiritual na ugat, ngunit may kakaibang talino. Ang ibig sabihin ay nais akong dalhin upang mag-aral. Nang marinig ito ng mga magulang, agad silang nagsimulang umiyak. Natatakot sila na ako'y masaktan sa pagpunta kong ito. Ngunit umiling ang matandang punong baryo, kayo'y mga tigre. Ang batang babae na mapili ng Diyos ay isang biyaya para sa kanya. Kung ang bata ay pinabayaan ng Diyos at pinagtawanan ng tao, di tao pa rin ba siya? Mas mabuti pa ang mga baboy ramo na kumakain sa mga damo. Nang makarating ako sa bundok, doon ko lang nalaman. Si Elder Mu ay ang pinakamataas sa buong Jingyu sect. Pati na ang buong mundo ng mga cultivator ay may napakabait na ugali. Kung ibang tao ang nasa sitwasyon, dapat mas mataas na ang damo sa puntod ng punong bayan kaysa sa akin. Pagdating sa Jingyu sect, naiwan ako sa retail na hardin. Sa hardin ay may ilang manok at ilang tupa. May ilang isdang halimaw sa lawa. Mula sa araw na iyon, nasundan ko na ang Jingyu sect. Ang aking iyak ay umabot sa langit. Kaya't umalis si Elder Mu. Binigyan ako ng isang trompeta. Bukas ay wala akong oras. Ano ang gusto mo? Umiiyak lang ako at ayos na. Akala ko ang ibig sabihin ng matanda ay, ang trompeta na ito ay maglalabas ng mga bagay. Hindi ko akalain nakakaiyak lang. Maraming tao ang nakapaligid sa pintuan ng hardin. Siksinyura na dinala ng matandang si Mu. Mukhang karaniwan lang. Talagang malakas ang boses na ito. Mabuting bata, mag-usap tayo ng maayos. Sabihin mo na lang kung ano ang kulang. Huwag ka nang umiyak, binibilang ko ang mga daliri ko habang nagsasalita. Ang bahay ay puno ng dumi at may mga merienda. Makalipas ang kalahating araw, ang aking hardin ay naging maganda. Isang magandang nakatatandang kapatid na babae ang umalis bago iyon. Ihagis mo sa akin ang isang puting sombrero. Ang pusa na mataba na nakuha ng nakatatandang kapatid na siksinyo sa daan. Mananatili ako para makasama ka. Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi ng matanda. Talagang kaya mong pasiglahin ang ating sekta. Pagkalipas ng 10 taon, umunlad na ang buong sekta. Puno ng mga ibon ang paligid. Ang mga isda sa lawa ng Lingshuyuan ay tila nalulumbay at halos hindi na makal-travel. Ang mga nakatatandang kapatid ay isa-isa nang umiinom hanggang sa mabuso. Ang buong hardin ay puno ng buhay. Tanging ako na may pusa sa aking mga bisig. 10 taon na, hindi ko alam kung ilang beses na akong kumain ng dumi. Ngunit hindi pa rin tumataba. Hindi nakapagtataka na noong bata pa ako, palaging sinasabi ni Zhang Shen sa tabi. Ang pag-aalaga ng isang batang makasalanan ay bunga ng mga kasalanan sa nakaraan. Pagkatapos ng aking kaarawan, kailangan ko nang bumaba ng bundok upang mag-ensayo. Sinabi ng matandang punong lingkod na puno ng pag-aalala. Maraming mga lobo at tigre sa labas ng sekta. Ay, wala ka namang espiritual na ugat. Ay naku, kunin mo na lang ang aking kahoy na espada. Mayroon akong isang bahagi ng aking sarili na tiyak na magbibigay sa iyo ng lahat. Ngayon, magulo ang mundo. Pati na ang bantay na espiritu ng sekta. Matagal nang nawawala ang matandang ninuno ng White Tiger. Tandaan, huwag magpagod sa mga bagay na kayang bayaran. Nakatayo ang mga nakatatandang kapatid sa linya. Lahat ay may malungkot na mukha. Hawak ang isang bundok ng mga kahon pababa ng bundok. Sa araw na iyon, may suot akong isang buong bilog ng mga storage bag sa aking bewang. May nakasabit pang isang bilog na mga storage ring sa aking leg. Pati sa aking bukong-bukong ay may ilang piraso ng espasyo na bato. May dala siyang pusa sa balikat. Pagbaba ko mula sa bundok, una akong bumalik sa nayon. Mahal pa rin ako ng aking mga magulang. Ngunit nagkaroon ng kaunting pag-aalinlangan. Nag-iwan ako ng ilang gamot para sa pagpapalakas ng katawan. Mayroon pang ilang tunay na espiritu ng hayop. Mayroon akong 2 piraso ng elixir ng mahabang buhay. Pero hindi ko ito ibinigay. Dahil sa tingin ko, ang mabuhay ng matagal ay hindi naman palaging magandang bagay.
Sa huli, kulang ang elixir para ibahagi sa kuya at manugang. At mayroon pang mga pamangkin sila. Naghihintay sa akin ang matandang punong baryo sa pintuan ng ngayon. Walang dahilan para malungkot ang bata. Tingnan mo, sa loob ng 10 taon, hindi man lang tumanda ang matandang pinuno. Nakahawak ako ng isang piraso ng elixir ng buhay. Sangguniang bayan, bumili ka ba ng suyandan ng palihim? Walang anuman, naiintindihan ko. May isa pa akong nasa akin. Kunin mo at nguyain mo. Sinasabing noong ipinanganak ang aking ama, naroon ang punong bayan. Wala na rin siyang pamilya. Si Lian Shudan ay talagang nagbigay sa kanya ng tamang halaga. Gusto pang magsalita ng kapitan ng baryo. Biglang tumawag ang maliit na puting pusa sa aking balikat. Tumayo si Maodo at mumisi sa punong bayan. Walang anuman, walang anuman. Sinasabi ko lang na maaaring umulan mamaya. Kung masyadong malakas ang hangin at ulan sa labas, batang babae, maaari kang bumalik sa nayon para magpalamig. Matapos makipagpaalam sa punong baryo, nakarating ako sa unang hintuan sa ibaba ng bundok, sa ilalim ng Jingyuset. Ang tagapangasiwa ng opisina ay nakahiga sa lupa na may mga pasa sa mukha. Lumapit ako at tumingin. Nakita kong nakatingin siya sa hawak niyang papel. Pumili ng bagong manunulat. Ang bigla kong paglitaw ay nagulat siya. Sushigu, andito ka na. Ang mga masamang tao ng retail na ito ay walang katwiran. Dumating ka na, kailangan mo ng isang ulap na pulang hangin. Matagal nang naubos ang ganong hangin, nasaan pa ito? Ngayon ko lang nakita. May 4 o 5 mayabang na mga nagbebenta sa kabila. Hindi ako nagsalita, disipulo ng sekta. May mga ganitong inutil pa sa Jinyu Sect. Walang kahit anong espiritual na ugat, nag-aaral pang bumaba sa bundok para mag-practice. Wala silang takot na baka pagdating nila sa ibaba ay ibalik na sila. Mukhang mahina at malambot. Baka naman pusa lang ang nasa balikat. Talagang nakakatawa, hahaha. Hindi naman sinasabi na ang Jinyu Sect sa mga nakaraang taon. Maraming kakaibang mga hayop at bagay na lumalabas, hindi ba? Lahat ay kayang makipagsabayan sa ating Lin Shuzong. Ngayon, mukhang puro hangin lang ang sinasabi nila, hahaha. Hindi ako nagsalita. Sabi ni kapatid Chu, huwag makipagtalo ng walang kabuluhan. Kung kaya, lumaban ka. Kung hindi mo kayang labanan, humingi ka ng tulong. Kahit humingi ng tulong, hindi pa rin kaya. Sige, buksan ang proteksyon ng bundok. Kung hindi kayang ipagtanggol ng malaking depensa ang bundok, mas mabuti pang tumakas. Kinuha ko ang isang maliit na gourd na may daliri mula sa aking bewang. Hugutin ang tapon. Ito ba ang hinahanap ninyo? Siyam-siyam na ulap na pulang tuktok ang tila bumuhos mula sa isang dam. Mula sa kalabasa ay bumuhos. Sa isang iglap, napalibutan na nila ang mga tao sa kabila. Paano nagkaroon ng ganito karaming mga tao sa Chaifeng? Tulungan mo ako, junior sister, agad na gamitin mo ang iyong kapangyarihan. Mali ang aming pagtingin sa mga tao. Nagsasalita ng mga kalokohan. Sister, patawarin mo ako, nanginginig ako sa takot. Lahat ng mga baliw ay bumalik na. Nagbitaw sila ng ilang matitinding salita. Kung may lakas ka, huwag kang umalis. Maghintay ka sa akin. Hindi naman ito higit sa ilang ulap at malamig na hangin. Anong kabaliwan ito? Nananatili ako dito upang hintayin sila ayon sa aking pangako. Isang araw, dumating ang mahigit 10 tao. May ilang mukhang nasa 45 taon. Mukhang ang mga matatanda ang dumating. May laban sa isang bakanting lugar sa labas ng lungsod. Sa isang iglap, naglabas sila ng 12 ng mga pulang tigre. Nawasak ang hukbo at mayroon pang isang uod na leopardo. Pinaikot ko ng cool ang higit sa 10 storage bag. Sandali na lang. Naiwan na lamang sa arena ang mga uod na leopardo. Ano man pa ang dami ng iyong kayamanan, ano ngayon? Ang uod na leopardo. Ito ay inalagaan ng aking espiritu ng hayop na sekta sa loob ng 200 taon bago naging ganito. Ang katapatan at lakas ay talagang walang kapantay. Maghintay ka na lang sa kamatayan mo. Tinawag ko siya sa pamamagitan ng isang galaw ng kamay. Oh, talaga ba? Maliit na yakap, gusto mo ba ng baby? Agad siyang nagbago ng anyo. Mula sa anyong pandigma para sa katawan ng prinsesa. Nagsimula na siyang wagwag ng buntot. Ang mga tao sa kabila ay mukhang abala at marumi. Kung may lakas ka, hintayin mo ako habang nagmumura ako at umaalis. Tayo na't umalis. Tao, sumama ka sa grupo ng mga espiritu. Tiyak na ipapakita ko sa'yo, ikaw na walang espiritual na ugat, kung ano ang tunay na kapangyarihan. Ano ang mga kakayahan ng isang Diyos? Tumalon si Xiaobei mula sa aking katawan. At pagkatapos ay nagmamadaling naghukay ng lupa. Parang gusto niyang ilibing ang mga dumi sa kabila. Si Xiaobei ay nagkaroon ng mga pangil. Mga tanga ng retail sect. Nandito lang ako naghihintay sa inyo. Sino mang hindi darating, anak ng... Pagkaalis nila, nag-empake ako ng mga gamit sa magdamag. Dala ang isang liham mula sa silid ng pangangalaga. Nagmamadali akong tumakbo palabas ng bayan sa dilim. Nabawasan ng kalahati ang mga damit at kayamanan ko.
Bodong lang ang maghihintay dito pagkatapos nilang umalis ng 50 milya. Biglang lumitaw ang mahigit 100 tao sa harap. May mga nakasakay sa baboy. May nakatayo sa itaas ng matulis na bagay. At may nagdadala ng ahas. Hindi maganda ang intensyon ng mga dumarating. Sumigaw ako ng malakas. Lahat ay gustong magkaroon ng anak. Ha? Haha, wala nang silbi, patay na batang ito. Nang lumabas ang mga retail, lahat ay nawala ang pandinig dahil sa pagkakasara ng mga nakatatanda. Ikaw ang banal na katawan ng Genius Sect, hindi ba? Ngayon, tiyak na hindi ka makakalabas. Inilabas ko ang lahat ng aking ari-arian ng sabay-sabay. Pagkatapos ng isang insenso, nakasabit ako sa isang malaking bitag. Hindi rin pala kayang gawin ng katawan ni Elder Mu. Isang sulyap lang, napatay na. Nang ibigay sa akin, nagpakita pa ng ganyang itsura. Sana alam ko, nag-aral na lang ako ng mabuti. Kung sana ay may espiritual na ugat ako. Bago mamatay, sana makapagpataw man lang ako ng isang purifying spell sa sarili ko. Malinis na umalis, nang ako'y handa ng harapin ang kamatayan. Ang malaking lambat ay napunit. Kumagat si Xiao Bai ng 2 beses. Naging malaking butas ang lambat. Tiningnan ko nang may paghamak ang mga tao sa kabila na nagsimula ng mag-set up ng mesa. Isang grupo ng mga tao na nagdiriwang. Naghahanap ng matandang tagapayo sa libingan. Hindi rin maganda ang kalidad na ito. Sa isang iglap na sila ay nakapag-isip. Biglang naging puting tigre si Xiao Bai. Dala-dala ako at mabilis na umalis. Hinila ko ang balahibo sa kanyang lieg at balikat. Sobrang saya ko, si Xiao Bai ay isang tigre pala. Pagbalik sa sekta, mas naging masipag ako. Upang suklian ang kabutihan ni Xiao Bai na nagligtas sa akin. Humingi ako ng tulong kay kapatid Lin para bilhin ang gamot para sa pagbubuntis. Walang pakialam sa gastos. Bibiliin ko lahat ng makakatulong sa pagbubuntis. Kahit sa gabi, yakap-yakap niya si Xiao Bai habang natutulog. Sana ang aking katawan ay makakaapekto sa kanya. Ngunit palagi siyang nag-aatubili. Hawak ko siya sa aking dibdib. Umakyat na naman siya palabas. Pinasok ko na siya, pero umakyat ulit. Hanggang sa tinamaan ko siya sa noo ng isang malakas na palo at tumigil siya. Xiao Bai, ginagawa ko ito para sa iyong kabutihan. Huwag ka nang lumaban pa. Sabay kong sinasabi habang pinapasok ko ang pil sa kanyang bibig. Ngayon, hindi na siya masyadong kumakain. Naiintindihan ko ito. Sino mang kumain ng 2 balde ng elixir sa isang araw? Wala rin akong ganang kumain. Hindi ako maniniwala. Ang aking pinagkakaabalahan na banal na katawan. Hindi pa rin makakatulong sa iyo na mabuntis ang isang inang tigre. Bagamat napakahirap ng retail na magbunga. Ngunit halos lahat ng retail. Lahat ay umaasang makapag-iwan ng mga supling. Kaya tiyak na hindi rin magiging eksepsyon si Xiao Bai. Kailangan mong ibigay sa kanya ang pinakamaganda bilang pasasalamat. Isang araw 3 taon ang nakalipas. Pinapakain ko si Xiao Bai ng pansamantalang pagkain. Puno ng pawis at nag-uumapaw na pumasok sa bakuran. Kakatapos ko lang pakainin si Xiao Bai ng huling piraso ng elixir. Tumingin ako sa kanya at nagtanong kung ano ang nangyari sa kanyang guro. Tinanong niya ako ng nanginginig. Nasaan na ang mga pil na ibinigay ko sa iyo kahapon? Sabi ko, wala akong magagawa, si Xiao Bai ang kumain. Kinuha lahat ng mga pil, ang dami na niyang nakain. Nga, lately malaki ang kinakain ni Xiao Bai. Sabi niya, masarap ang lasa ng mga pil mo kahapon. Mayroon pa ba, Lin Shixong, na nakadapa sa lupa? Bagamat hindi ako nakabawi sa iyo, kapatid na guro. Nadala ko ang maling gamot kahapon. Lahat ng iyon ay mga shiksindan. Isang piraso lang ang makakapagpatay sa karaniwang tao. Tumakbo ako ng parang lumilipad papunta sa tabi ng maliit na puno. Hinawakan ang kanyang lieg at mariing inalog. Habang umiiyak ay nanginginig. Noong una ay sumisigaw at naglalabas ng puting bula si Xiao Bai. Bigla na siyang tumigil sa pagsusuka. Siya ay umubo ng malakas. At pagkatapos ay ginamit ang kanyang mga pangil upang kalusin ang kanyang mangkok. Sa loob ng maraming taon na magkasama, agad kong naintindihan ang ibig niyang sabihin. Tinanong niya ako kung mayroon pa ba. Sa huli, nagbayad si Lin Shixong sa akin ng 1,000 na merienda. At nangako na bibili siya sa akin ng mga elixir ng libre sa susunod na 10 taon. Kapatid, paano ka naman magkakaroon ng ganitong hiya? Hindi naman ako ganong tao. Sa ganitong paraan, tila pinapahirapan mo ang junior sister. Nang masabi ito, kaka-install ko lang ng gourd ng Chifeng sa aking biwang. Isinara ang takip. Bakit hindi sinasadyang nabuksan ang takip na ito? 100 taon ang lumipas. Kahit ang mga kaibigan at pamilya ng punong matanda, lahat ng tao sa sekta ay may kanya-kanyang hawak na. Ngunit walang pagbabago sa tiyanik si Xiao Bai. Ako'y labis na nalulumbay. Kahit natawagin akong banal na babae ng iba ngayon, ano naman. Kahit na ang mga merienda na nakabaon sa aking hardin. Kahit na makakuha ako ng isang espiritual na ugat, ano naman. Kahit na ako ay naging pinakamagandang babae sa sekta, ano ngayon.
Meron pa rin ako. Tumingin ang mansa sa kabila na makintab at makinis. Naka-expose ang tiyan ng maliit na puti na alam ang kanyang sitwasyon. Sa wakas, nagpasya na ako. Sige, magpaalam na tayo ng maayos. Naglagay ako ng tubig sa kawali. Naglagay din siya ng maraming espiritual na damo sa kawali. Sa wakas, hinagis ko si Xiaobay na natutulog sa kawali. Patawad, Xiaobay, hindi kita naalagaan ng maayos. Sana sa susunod na buhay mo ay magkaroon ka ng maraming anak. Salamat sa pagsama mo sa akin sa mga taong ito. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Ginagawa ko ito para sa iyong kabutihan. Bigla na lang sumabog si Little White ko. Biglang tumalon at nagwawala habang nanginginig ang katawan sa tubig. Taas ng ulo. Ngunit bigla siyang nagsalita ng tao. Bagong buwan, ikaw ay tigre. Hindi mo ba naisip sa loob ng mahigit 100 taon na maaaring mangyari ito? Ito ay lalaki. Nabasa ako ng tubig na itinapon niya sa akin. Nakatayo lang sa lugar. Paano mangyayari iyon? Si Xiaobay ay talagang mabango. Mula pagkabata, kaya kong makilala ang lalaki at babae. Kahit tao o retail, lahat ng lalaki ay mababango. Ang mga babae ang mas mabango. Tinutukan ko siya ng masinsinan. Matagal bago ko naisip ang salitang hindi ako naniniwala. Maliban kung papayagan mo akong makita. Ngunit ayaw niya akong patagilid. Kahit na nagsuot pa siya ng damit, mga nakatatandang kapatid sa sekta. Gumawa siya ng maraming magagandang damit. Hindi siya kailanman nagsusuot. Ngayon ay nakabalot na ng higit sa 10 patong. Mahigit 100 taon ng pagtitiis ang nabasag. Ako'y nalulumbay. Bawat araw ay para akong isang nabubulok na bangkay. Nagmamadali sa loob ng sekta. Laging nagtatanong sa sinumang tao kung ikaw ay lalaki o babae. Nang marinig ito ng matandang libing na naglalakbay sa labas. Pagbalik niya, bitbit na ang maliit na puti. Ito ay isang sakit sa puso. Kailangan ng mabilis na solusyon sa magulong sitwasyon. Hanggang sa si Xiaobay ay nakatali sa board ng mga karayom. Kinuha ng matandang punong pari ang isang kutsilyo. Ang matandang ginang ay nag-alaga ng ilang baboy habang naglalakbay. Dalubhasa sa Yanzhou. Medyo pareho na rin itong tipot. Biglang tumalon si Xiaobay. Naging mulat din ako sa wakas. Yakap-yakap si Xiaobay at umiyak ng matagal. Hinahaplos ng matandang punong pari ang kanyang balbas. Mukhang masaya ka na, hindi ba? Ngunit, bata, nakakain ka na ng 3 piraso. Nabenta na ang lahat. Wala kang likas na espiritu. May natitirang 20 taon pa sa buhay. Bumuhat ako ng kutsilyo. Isang saksak sa kanyang ulo. Ngunit nag-iwan siya ng maraming kopya sa kanyang kinaroroonan. Kung hindi ka masaya, putulin mo na ako. Mayroon pang 20 taon. Gusto mong gawin mo na lang. Nalumbay na naman ako. Ang tahanan ng punong guro ay pinakain ko ng isang grupo ng mga baboy. Nakikipag-date ang mga nakatatandang kapatid. Nakasabit ako sa tabi nila, naglalangway-langway. Tanging tagapangalaga ng nag-iisang babaeng mataas na elder sa sekta. Ang mga damit ay inilagay ko sa ilalim ng unan ng matandang tagapag-alaga. Lahat ng mga puno sa sekta ay nakasabit ng mga puting panyo. Madali kong maipapabitin ito anumang oras. Hanggang umupo ang punong guro. Isang maliit na nakatatandang kapatid ang nagbigay sa akin ng liham. Bagong kapatid na babae, matagal ko nang narinig ang iyong magandang pangalan. Hindi ko alam kung makikita kita sa Crescent Pavilion mamaya. Hawak ko ang aking mukha. Nahihiya at nag-aalangan, pinanood ito ng paulit-ulit. Sa loob ng maraming taon, hindi pa ako nakakaranas ng matamis na pag-ibig. Baka naman nagkaroon na ako ng kaalaman sa huli. Naghalungkat ako ng isang silid ng mga damit. Sinubukan at sinubukan. Bumaba rin ako sa bundok para bumili ng ilang pampaganda na ginagamit ng mga mortal na babae. Hanggang sa ang buwan ay mataas na nakasabit, saka ako dumating sa Crescent Platform. Nasa ilalim ng pavilion ang aking kapatid na guro, nagbabasa ng isang libro. Hawak ko ang kanyang medyo malamig na mga kamay. Naghihintay na siguro si Shikshong. Hindi ito kay Shaimi. Ang lambot ng kamay. Naisa nang magsalita ng nakatatandang kapatid. Bigla kong tinakpan ang kanyang bibig gamit ang aking kamay, kapatid. Huwag nang magsalita, handa na ako. Sana ay hindi na ako ganito katanda. Saan ka pa makakahanap ng oras para magpatumpik-tumpik? Nagsusumikap ang nakatatandang kapatid na hilahin ang kanyang kamay. Humakbang ako ng isang hakbang at mas pinigilan ko siya. Huwag kang matakot, kapatid. Napakamahinahon ng aking kapatid na babae. Tinitigan niya ako nang may takot sa kanyang mukha. Isang malakas na hiyaw ng tigre ang umabot sa kalangitan sa likuran mo. Ang lahat ng espiritu ng hayop sa Jingyu sect ay naguguluhan. Mahinang sumasang-ayon. Isang puting fox na may taas na isang dangkal at haba na mga 3 dangkal. Nagpakita ng mga pangil habang pinapalo ang lupa. Maging ang itim na batong hindi nagbago sa loob ng milyon-milyong taon sa lupa. Lahat ay naging pulbos. Si Jin Yueren ay hindi nag-ingat sa isang pagkakataon. Napag-alaman kong nilagyan mo ako ng gamot. Lumabas ka lang para makita ang puting mukha na ito. Hinila ng nakatatandang kapatid ang kamay niya na parang buhay ang nakataya. Bagong junior sister, nagkakamali ka.
Gusto ko lang sanang itanong sa iyo ang paraan ng pag-aalaga ng espiritu ng hayop. Maaari mo bang bigyan ako ng kopya? Tumingin ako sa aking kamay na walang laman. Isang alon ng sama ng loob ang sumiklab sa puso ni Xiaobay. Anong kapangyarihan ang pinapakita mo? Kailangan mong bayaran ang aking kapareha. Kailangan mong bayaran ako ng kapareha. Bakit hindi mo na lang ako kainin ng buo? Tutal malapit na rin akong mamatay. Sinasabi ng mga tao sa nayon na ako'y may napakalaking swerte. Ano bang Diyos ang ginawa ko? Ako'y isa lamang na umaasa sa pagpapahaba ng buhay. Isang mortal na nabuhay ng ilang dekada. Mas mabuti pang maging masaya na lamang. Kasama ang mga magulang sa isang buwanang plataporma. Itinayo sa isang bangin. Lalo akong nadidismaya habang iniisip ito. Isang biglang talon ang ginawa niya pababa sa bundok. Ang hangin sa aking tainga ay humuhuni ng malakas. Hanggang sa malapit ng bumagsak, hindi pa nahahawakan ni Xiaobay si Kuya Xiaobay. Udawang, tulungan mo ako. Ayaw ko na sa'yo na samahan ako hanggang dulo, hindi ba sapat iyon? Nang isara ko ang aking mga mata at handa nang harapin ang kamatayan. Bigla akong niyakap ng isang pares ng mga kamay. Isang malamig at mababang tinig ang umabot sa akin. Huwag kang magulo. Sasamahan kita, ito ay isang napakagandang lumang eskinita. Gintong mga mata. Isang lalaking may puting buhok. Sino ka, gwapo? Mag-usap tayo tungkol dito. Isang itlog na bumangga sa aking noo. Nagmamagaling pa rin. Pinasok ko siya. Naging malungkot ang ekspresyon sa mukha ni Xiaobay. Malapit na akong mamatay, tumango siya at nakatitig sa akin. Alam kong babalik ako sa retail garden. Mga bagay na ibinigay ng mga nakatatandang kapwa estudyante. Puno na ang hardin. May 9 na dahon ng lotus mula sa timog dagat. Milyong taon na perlas ng biyuan. At mayroon ding ilang mga kahoy na gulong na nilalaro ko noong bata pa ako. Nakatayo si Kuya Chu sa unahan. Hinahaplos ang aking ulo, nakababatang kapatid na babae. Ito ay kaunting pasalubong mula sa amin. Sana maging masaya ka. Sa mga susunod na taon sa iyong kaarawan, ang mga nakatatandang kapatid ay maghahanda ng mga regalo para sa iyo. Ay naku, Isang taon na ang lumipas at ang aking mukha ay bahagyang nanginginig. kapatid, ito ba ay regalo mo sa akin na orasan? Hindi naman kayo masyadong mapagbigay sa inyong mga galaw, ah. Chu Shikshong, wala ka bang isang perlas na gawang goma na libu-libong taon na? Ate he, nasaan na ang piraso mong kahoy ng kidlat? Sila ay agad na naging mga bagong kasamahan sa ibon at hayop tatlo. Naalala ng nakatatandang kapatid na hindi pa natatapos ang kanyang mga aralin sa agham. Si Xiaobay ay gumagamit ng mga pangil sa mga bagay na iyon. Pagkatapos ng 2 beses na pagbalat, ito ay naging anyong tao. May pagdududa sa kanyang mukha. Isang bunto ng mga karaniwang bagay. Tinitigan ko siya ng masama. Isang bagay-bagay na maingat na inilagay. Ang Genius Sect ay maituturing na katamtaman lamang sa maraming sekta. Maaari bang ipakita ng mga nakatatandang kapatid ang mga ito? Siguradong marami siyang natapos na misyon para makuha ito. Ano naman ang inihanda mo? Naghanda ako ng isang matalim na pangil. Pagkasabi niya nito, isang sandali ng pagkuha ng kaluluwa ang lumitaw sa aking leg. Buong katawan ay kumikinang ng maputing pilak na parang jade na may mahina at gintong liwanag. Mga kalat na nakuha sa daan. Kung ayaw mo, itapon mo na lang. Bukas ay lalabas ako para ayusin ang ilang bagay. At mayroon pang mga pagkakataon na naglalagay ng gamot sa iba. Huwag mong palaging guluhin ang mga tao sa kanilang mga pangarap. Nagtigil ang aking kamay na masayang humahaplos sa buto ng singsing. Saan ka pupunta? Pupunta ako para maghanap ng ilang bagay. At nagbunga ang aking espiritual na hayop ng maraming anak. Ang mga espiritual na damo ay namulaklak ng sunod-sunod. Nang umalis si Xiaobay, 10 taon na ang lumipas. Nasa kaguluhan ang sitwasyon sa mundo ng mga nag-aaral ng immortalidad. Ang Genius Sect ay nakaranas na ng ilang beses ng krisis ng pagkawasak ng sekta. Ang mga nakatatandang kapatid na dati nagdadalamhati sa aking maikling buhay. Nauna pa silang umalis kaysa sa akin. Ako'y parang isang walang silbi sa buong araw. Nananatili sa hardin na may 15 antas ng mga spell. Ngunit walang sinuman ang tumingin sa akin nang may paghamak. Wala rin akong narinig na anumang pang-aasa. Huwag maglibot ang bagong junior sister. Anong merienda ang gusto mong kainin? Bumalik ang nakatatandang kapatid para dalhan ka. Ang nagsasalita ay si kapatid Lin. Kulang siya ng isang binti. Nakasakay ako sa kanyang sasakyan na nanginginig at umaalon. Nagmumukha akong naguguluhan, sabi ko sa aking nakatatandang kapatid. Ngayon, kulang ka na ng isang binti. Kung mas kaunti ang tela sa pagbili ng pantalon, magkano ang diskwento? Nakatagilid ang kanyang nakalipad na espada. Nagmamadali siyang hinahabol ako sa buong bundok. Ang mga espiritu ng hayop ay nagkagulo at nagliparan. Biglang umabot ang isang malalim na tinig sa buong lugar. Walang ibang bundok kundi si Shan. Ako si Lin Xiaozong, narito ako upang humingi ng isang bagay. Sixi Wushan ay ang pangalan ng aming punong leader ng Jin Yuzong. Ang buong sekta ay biglang naging alerto. Mabilis na nagbayad ang mga nakatatandang kapatid.
Nang umalis si Lin Shixong, sinabi niya ang isang bagay. Hindi tumanggap ng bayad ang maliit na bayan sa paanan ng bundok na pinoprotektahan ng Yuezhong. Matapos ang pagputol ng sarili niyang binti. Kaya't ayaw na nilang tumanggap ng bayad. Lin Shixong, ito ang iyong buhay na espada. Ang mga bisita mula sa sekta ng mga espiritu ng hayop ay may masamang intensyon. Maging maingat ka sa iyong sarili, Xiao Ranzi. Hindi nagtagal, may mga mahika na sa lugar ng sekta. Tunog ng salpukan ng mga sandata. Ilang nasugatang mga nakatatandang kapatid ang dinala pabalik. Hanggang sa mas marami pang mga nasugatang tao ang dinala sa loob. Hinahatak ko ang aking buhok. May hikbi akong tinanong ang isang nakatatandang kapwa estudyante. Ano ba talaga ang gusto ni Lixiuzong? Ibinigay na nila sa kanila. May awa ang kanyang mga mata. Itinaas ang braso na puno ng dugo. Huwag kang matakot, kapatid na babae. Lumabas ang mga nakatatandang guro mula sa likod ng entablado. Mas mabuti ang espiritual na hayop kaysa sa pating na bumalik. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nawala na siya. Pinipilit kong ibaba ang aking dantian. Bakit wala akong linjian na nahulog sa aking ulo? Bakit ko kayong tatanggapin ng mga barya kung ganito akong walang silbi? 10 tunog ang umalingaw sa sekta. Tumingala ako at tumingin sa sekta. Nakangiting walang buhay. Muli na namang nagdala ng pagkamatay ng isang nakatatanda. Iniiwasan ko ang tanso na pinto. Tumakbo ako patungo sa sekta gamit ang aking 2 binti. Sa pinakaharap ng Lin Shuzong, isang matipunong lalaki ang nagsasalita. Salamat kay Bushen para sa isang walang kakayahang basura na walang espiritu. Pinaabot ang mataas na posisyon ng punong nakatatanda at ang libu-libong taong yaman ng Yueyuzong. Ito ba ay sulit? Ang dugo sa aking buong katawan ay nanigas. Sa buong Jinyu Sect, ako lamang ang walang espiritual na ugat. Ang tinig ng punong sekta ay mailalim. Pumasok ka sa aming sekta. Kahit na ako ay tao ng Jinyu Sect, kung kailangan niyang ipagpalit ang kanyang buhay para makaligtas, mas mabuti pang mamatay na lang ang aking sekta sa lugar na ito. Nadapa-dapa akong lumabas sa gilid ng batas at pamahalaan. Ibinigay ko ang aking nalalabing buhay kapalit ng kanilang isang pagkakataon sa buhay. Mga pakinabang na negosyo. Nakatira sa Jingyuzong ng mahigit 100 taon. Hindi rin ako walang nagawa kapag dumating ang anyo ng kaayusan. Basta't may hawak na espiritual na enerhiya. Mabilis lang na masira ang formation mula sa loob. Isang bitak ang lumitaw sa proteksyon ng bundok. Lumihis ako at mabilis na nakalabas. Hawak ko ang espada ni kapatid Lin. Ako si Xinyuran. Kung gusto mong mabuhay, itigil mo na agad. Mga nakatatandang kapatid sa loob ng sekta. Nang makita mo ako sa isang iglap, lahat sila ay naguluhan. Anak na kapatid, anong ginagawa mo? Kailangan ng punong guro na makita ang kamay ko na kasalukuyang nakabukas. Tumawa ng malakas ang pinuno ng sekta ng mga espiritu. Pwede mong ipagkatiwala sa akin ang iyong Dragon Ancestor. Ako'y hindi kundi ginagamit ang dugo ng batang ito upang pakainin ang espiritu ng hayop. Kahit papaano ay makakaligtas ng mahigit 10 taon. Para sa kanyang buhay, hindi ito may tuturing na pagkatalo. Kakatapos lang niyang tumawa. Isang berdeng liwanag ang bumuhos mula sa kanyang ulo. Ang alon ng espiritual na lakas na ito ay mula sa matandang punong burador. Kaya pala ito ang kanyang pagkakahiwalay. Biglang nawala ang matandang simu sa loob ng sekta. Naiwan lamang ang isang sanga ng puno. Tulad ng dati, nang gamitin niya ang kanyang mga kopya laban sa akin. Ang totoo palang nasa tabi ko ay hindi ang kanyang mga kopya. Siya ang kanyang tunay na katawan. Biglang may boses na sumabog sa isip ko, batang babae. Dadalin kita sa bundok. Dapat kitang protektahan ng buo. Sa lahat ng bagay, okay lang na umiyak ng kaunti. Tandaan, huwag umiyak ng matagal. Napakaingay habang naguguluhan ang punong guro ng retail sect. Ipinabalik na ako ng punong guro sa bayan. Lahat ng mga alagad ay may hawak na espiritual na enerhiya at nakatutok sa kanyang pulso. Nakahanda ang lahat sa labanan. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyong pagprotekta sa Yuzong. Nawawala ang Diyos ng bundok. Kung ganon, hindi ko na kayang guluhin ang aking ninuno, si Lin Xiaozong. Tao Tay na ninuno. Mangyaring lumitaw ka. Pagkalipas ng ilang sandali, isang dambuhalang halimaw ang lumitaw sa kalangitan. Ang makapangyarihang presyon ay nagdulot sa lahat na huminga ng hangin. Isang pangpanghampas. Ang proteksyon ng bundok ay gumuho at nagkawatak-watak. Ang mga nakatatandang kapatid ay may mga mukha ng kalungkutan. Hanggang sa ilang puting anino ang mabilis na dumating mula sa dako ng langit. Habang lumalapit, lalo itong lumalaki. Isang puting tigre ang lumitaw sa harap ni Taoti. Agad na isang pangpang na bumagsak sa labas ng pinto ni Taoti. Nakapagpabagsak ang isang bahagi ng ulo ng Taoti. Humihikbi ito sa bibig na parang humihingi ng awa. Nakita ko ang saya sa mukha ni Xiaobay. Nandito ka na ulit. Nang lumingon ang puting tigre at sinulyap ako. Sino si Xiaobay? Pangatlo, pangalawa at panguna, lumapit at kilalanin ang tao. Naiintindihan mo ba na hindi pwedeng kumain sa Jinyu Sect? Naiintindihan ko na, ina.
Ilang puting tigre ang tumango bilang pagsang-ayon. Nagtaka ako, siya ang ina. At sino ang maliit na puting tigre? Nagsimula nang lumuhod ang pinuno. Ito ba ay ama? Maraming salamat sa aming ninuno sa pagligtas sa sekta mula sa panganib. Saan ka ba napunta nitong mga nakaraang panahon? Tumaas ang kilay ng puting tigre. Naging anyong isang babae. Huwag mo akong tawaging Diyos-Diyosan. Ako ay isang puting tigre na nabuhay ng mas matagal. Sa pagkakataong ito, lumabas ako. Ay naghanap ng kanilang ama. Nakakatuwang isipin. Itong 1,000 taon. Ako at ang kanilang patay na ama ay nakasurvive ng ilang beses. Hanggang mahigit 100 taon na ang nakalipas, saka pa lamang nagkaroon ng ingay. At nagkaanak pa ng 3. Nagmukhang awkward ang pinuno at umubo ng 2 beses, matandang ninuno. Para bang may magandang asal? Parang isang marangal. Anong katarantaduhan iyon? Nasaan na ang patay na tao? Inilabas ko ang aking lieg at sumilip. Nakakita ko ng isang malaking agila na sumilip mula sa likod ng kanyang bewang. Ang dakilang agila at ang puti ng tigre. Ano na kay Linyuan, ako'y may kaunting panghihinayang sa aking puso. Hindi makatulog. Saan na ba siya talaga pumunta? Malapit na akong mamatay. Matapos ang laban, inukit ko ng kamay ang isang batong pang-alaala para sa matandang tagapangalaga ng libingan. Kabilang ng Jinyuzong, libingan ni Xiuku. Ang anak na babae ay masaya at matatag. Ang matandang lalaki ay talagang matatag. Noong una, sinabi ng punong bayan na kung hindi mo ako protektahan, tao ka pa ba? Talagang iningatan niya ang buhay ko. Sa susunod na buhay, huwag kang masyadong maging matigas. Pumili ka ng batang may espiritual na ugat. Kahit papaano, noong namatay ka, maaari pa kitang bigyan ng isang alaala gamit ang mahika. 5 taon pagkatapos mamatay ng matandang libingan. Lalong naging mahirap ang mga krimen sa sekta. Lin Shuzong. Ipakalat ang balita tungkol sa aking likas na katawan ng pag-aalaga sa buong mundo. Sinasabi pa nilang kaya kong buhayin ang mga sinaunang halimaw. Ano man ang sekta, magkakaroon sila ng sinaunang Diyos na hayop. Maaaring lumipad ng mataas. Naging tanyag sa buong mundo ng mga cultivator. Nawasak ang sekta ng Jinyu. Kasama ko ang punong guro at higit 20 mga nakatatandang kapatid. At ang mga nakatatanda ay nahihirapang mabuhay. Mahigit sa 1,000 tao ng Jinyuzong. Ngayon ay ilan na lang ang natira. Hindi ko alam kung ano ang pinanghahawakan nila. Sawa na ako sa buhay na ito ng paghihirap. Binenta ko ang sarili ko sa magandang presyo. Binenta ko rin sila. Habang nagtatakda ng ambush, puno ng galit ang mukha ng punong leader. Sinyo, ikaw ay lihim na nagpapadala ng mensahe. Ito ba ang dahilan para sa araw na ito? Paano mo naglakas loob na gawin ito? Sinabi niya ito at bigla akong sinampal sa likod. Itulak ako pabalik at tumakbo ng mabilis. Walang silbi ang galit ng punong sekta. Ngunit ang mga pangako ng mataas na antas na sekta ay mahalaga. Pinalitan ko ang sarili ko para sa isang pangako. Pinasunod ang punong sekta ng kontrata na gumawa ng sumpa sa landas ng langit. Nahuli ako at nakulong sa isang yungib. Ngunit hindi naman ako nakaranas ng anumang pang-aabuso. Ang punong lider ng Kyong ay naging magiliw sa akin. Hanggang sa makumpleto ang anyo ng pamamaraan. Araw na iyon, dapat ay nasa 1,000 milya ang layo ng mga kapwa-disipulo na may daladalang kadena. Sa harap ng dugo, nagiging daloy ng dugo sa loob ng nakatakdang anyo. Ang pinakamatagal na lumaban sa oras ay ang pinuno ng sekta. Bago siya nawala, ipinasa niya sa akin ang mensahe mula sa batang si Inran. Isang buhay sa gitna ng kaguluhan. Walang kinalaman sa iyo ang lahat. Kung makakaligtas tayo, huwag magtanim ng galit. Ngumiti ang punong leader ng Kizong habang nagbibigay ng tulong. Ang mga pangako ng langit ay puno ng mga butas. Tanging mga karaniwang tao tulad mo ang makakapaniwala. Lahat ay patay na, lahat ay patay na. Ako'y walang muwang na itinulak patungo sa larangan ng digmaan. Kahit nasa gitna ng kaguluhan kung wala ako. Nais ko sanang malaman kung makakabuhay pa sila ng ilang taon. Kahit nasa swerte, mabubuhay ba ako hanggang sa pagtanda? Mga nakatatandang kapatid. Narito na si Yuran para samahan kayo. Matagal na ang lumipas. Lumakad ako patungo sa gitna ng batas. Ngunit hindi ko pa rin nararamdaman ang kahit kaunting sakit. Nagmumukhang nag-aalala ang pinuno ng Kizo. Tapos 2 itim na martilyo ang lumipad patungo sa akin. Umugong ang tunog ng mga manok. Isang liwanag ang lumitaw sa paligid ko. Ang buto sa liig ng kahoy ay nagbigay ng mga sinag ng liwanag. Isang mainit na pakiramdam ang dumaan sa aking puso. Siksiyaw bay. Buti na lang wala ka dito. Sabi ko, inalis ko ang buto na singsing at itinapon ito sa tabi. Ang sakit na parang sinaksak ay nagmumula sa ilalim ng aking mga paa. Bago ako maging ulap ng dugo, isang anino ang lumitaw sa aking harapan. Yinyuan ay niyayakap ako habang mabilis kaming lumilipad mula sa gitna ng laban. Isang galaw ng kamay at ang atmosfera ng pag-uusap ay nagbago mula noon.
Naging usok ng dugo. Kaya pala si Xiaobai. Ang lakas naman niya. Pero bakit siya dumating ng ganito kalate? Pinasok ko siya. Ang katawan ay nahulog pabalik. Naging wala bago mawala. Narinig ang isang naguguluhang sigaw ni Lin Yuan. Huwag hayaang mapuno ng dugo ang larangan ng digmaan. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang sumiklab mula sa hanay. Kasabay ng isang nakakagimbal na sigaw ng dragon sa buong buhay. 10,000 taon na. Hindi ko akalain na makakapagpatuloy pa ako sa buhay. Ang aking kaluluwa ay sumasabay sa kanyang pagsasalita. Nakalutang pataas at pababa sa hangin. Ang mga nakatatanda ng Kizong ay tila nakakita ng kanilang mga magulang. Mahal na Ginoo ng Dragon, kami ang tumawag sa inyo. Ang aming punong leader ay nagbigay ng buhay upang muling buhayin ka. Naging biktima ng puting fox na ito. Pakiusap, gawin mo kaming tagapamagitan. May ganitong mga bagay. Hayaan mong sagutin ng aking kataas-taasang sarili ang halimaw na ito. Ang galit ni Lin Yuan ay walang mapaglagyan. Naging anyo ng tigre at umuungal sa galit. Sa orihinal, ang nakabibighaning buntot ng King Long ay lumiko. Ikaw, pangalawang kapatid, kasama mo ang aking asawa. Si Lin Yuan ay sumabog pataas sa langit. Isang dragon at isang tigre ang naglalaban sa langit ng matagal. Sa wakas, bumagsak na siya. Tumingin sa walang sugat na si Lin Yuan. Hindi natatakot sa kamatayan, lumapit ang Elder Qi at nagtanong muli. Mahal na Ginoo ng Dragon, bakit siya buhay pa? Sagot sa kanila ay isang kidlat na hangal. Kayo'y naglakas loob na saktan ng aking hipag. Pati ako pa ang pinapatay sa aking pangalawang kapatid. Isang disipulo ng Kizong na nakatayo sa malayo ay hindi natamaan. Mamatay ka man, itataas mo ang iyong lieg at tatanungin kahit na ikaw ay isang Diyos na dragon. Nailigtas namin ang iyong buhay. Dapat mo ring ipakita ang pasasalamat. Bakit ako ay kasama ng aking kapwa-disipulo? Maging isa sa mabangis na halimaw. Tumawa ang King Long. Binuhay ninyo ako. Nais mo bang ako'y lumaki na masaya at masigla? Nagtaka ang disipulo. Kaya pala ay para sa akin na talikuran ang sekta at ipakita ang kapangyarihan. Pahintulutan ang mundo ng mga cultivator na yumuko at magpasakop. Nakapag-finger snap na ang King Long, kaya tama lang iyon. Nang matapos iyon, 1 linggo na naman. Ngayon, wala nang natira sa Kyuzong. Kinuha ni Lin Yuan ang buto na singsing mula sa lupa at hinawakan ito sa kanyang kamay. Tinig ay nanginginig. Tahimik na sinabi ni Xinyuran, mula sa aking mga buto na giniling upang maging singsing. Kung ayaw mong mamatay, laging pinagsama-sama ang buong mundo ng mga cultivator. Hindi ka masaktan kahit kaunti. Ang King Long ay naging 2 metro ang taas. Isang matipunong lalaki na nakasuot ng berdeng damit ang nakatayo sa kanyang tabi. Mukhang medyo naguguluhan. Aba, kapatid, tingnan mo ang nangyari dito. Baka mamatay na lang ako para subukan. Tingnan mo kung makakabalik ang kapatid na babae. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hinawakan niya ang isang perlas at handa na itong durugin. Pinigilan ni Lin Yuan ang kanyang nakatatandang kapatid na huwag nang gawin iyon. Si Yuran ay isang karaniwang tao lamang. Walang pag-asa sa muling pagkabuhay. Kung mamatay ka, makakaligtas siya. Katatapos ko lang kitang patayin. Nang matapos siyang magsalita, kumuha rin si Lin Yuan ng isang perlas upang durugin ang 2 tao. Dumating ka hanggang sa mailumabas na isang matandang lalaki. Sinabi na ni Ruan na kung umulan sa labas, dapat tayong bumalik sa nayon. Umuwi sa nayon kapag umuulan. Ayaw mo talagang bumalik. Sabi ko, ang lumakong katawan ay halos mamatay sa pag-akyat ng bundok. Itinulak niya ang kanyang kamay pasulong. Ang aking kaluluwa ay nasa bote sa kanyang kamay. Inalog ng 2 beses bago ibuhos muli. Sige. Sino ka ba talaga, punong barangay? Inaasahan kong hindi basta-basta ang pinuno ng nayon. Ngunit hindi ko inasahan na ganito ka hindi pangkaraniwan. Kahit si Lin Yuan ganito. Mga bagay na hindi kayang gawin ng mga Diyos na nabuhay ng mahigit 10,000 taon. Hindi ko akalain na nilingon niya ang bote at nabuhay ako. Bago pa makapagsalita ang punong baryo, hinawakan ako ng mahigpit sa kanyang mga bisig. Masayang masaya. Sasama ako sa iyo hanggang sa matapos ito. Paano mo ako maiiwan? Matagal kong tinanong ang punong baryo habang hinahawakan ang kanyang balbas. Naiintindihan ko na siya ang daan ng langit. Mahigit 100,000 taon na ang nakalipas, unti-unting naglalaho ang mga Diyos na hayop. Lumalala rin ang hirap ng lahi ng mga espiritu na magparami. Ang langit ay mahilig sa balanse. Sa kanyang plano, ako ay isinilang. Dahil dito nagkaroon ng kasaganaan ng mga espiritu sa paligid. Ngunit pinipiga ko siya. Nang buhayin niya ako noong bata pa ako at bigyan ako ng espirituwang ugat. Siya ay nawala na. Ang matanda ay ang daan ng langit. Hindi ito isang bote ng kahilingan. Noong araw na yon, ibinigay mo sa akin ang Yanshudan.
Ngayon, ibinabalik sa iyo ng matanda ang ilang taon ng buhay. Maaari kitang buhayin, ngunit nasaktan mo na ang langit at ilog. Gusto ng iba. Hanapin mo ang iyong kasintahan. Hindi ko pa nasimulan ang pag-usap kay Linyuan. Isang pirasong 4 na kulay na pil ang pumasok na sa aking bibig. Huwag magsalita, paandarin ang espiritual na enerhiya. Isang malakas na espiritual na enerhiya ang sumiklab mula sa aking dansyan. Mayroon na akong espiritual na ugat. Kaya't umalis si Linyuan ng mahigit 10 taon. Ay para tulungan akong buuin ang aking espiritual na ugat. Ilang linggo na ang lumipas. Mayroon na akong napakaraming espiritual na enerhiya. Ang antas ko ay tila mabilis na tumataas na parang lumilipad. Sa kaliwa at kanang kamay ay lumitaw ang isang phoenix at isang suangi. Ang tatak ng isip ay kumilos. Lumabas ang mga anyo ng maliit na phoenix at maliit na suangi. Tumingin si Linyuan sa akin at tumango. Sinaksak ko ang daliri ko at tumulo ng 2 patak ng dugo. Isang tunog ng pag-awit ng ibon at ang tunog ng paghilik ng doktor ay narinig. Nandito na ang 4 na sinaunang Diyos na halimaw. Sila 4 ay masayang nagbatian. Nakaungkot ako. Mas mabuti pa sana kung hindi mo na lang ako sinagip noon. Hinawakan ng espiritu ang aking ulo at muling binuhay ang ilang tao. Madaling gawin lang. Si Ranran ay nagagalit pa at sa isang galaw ng kanyang kamay. 10,000 tao ang biglang lumitaw sa harap ng lambak. Napakadali lang palang buhayin si Linyuan. Bakit hindi mo na lang ako hinintay na mamatay noon? Bumangon ka na lang ako. Bakit kailangan pang magpakasakit at gumamit ng kapangyarihan ng 4 na Diyos na halimaw? Hawak niya ang aking kamay. Sinasabi ng marami na ako'y nabuhay ng masyadong mahaba. Lahat ng tao sa paligid ko ay namatay. Nang makilala kita sa araw na yon, sana ay nais kong ibigay ang aking sariling dugo. Ibinuhos sa puting tigre ang isang patak. Kaya't naghanap ako ng kamatayan. Ngunit niyayakap mo ako habang umiiyak ka at sinasabi mong natatakot ka. Noong mga oras na yon may ingay sa labas. Pero nagtatapang-tapangan ka pa ring ipagtanggol ako. Gusto ko lang. Hintayin mo akong mamatay na isang karaniwang tao. Mamatay na ako ulit. Ngunit kalaunan ay ayaw ko na. Ang karaniwang pagsasanay ng espiritual na ugat ay tanging makakapagbigay ng buhay na higit sa 1,000 taon. Ang hindi ko nais ay 1,000 taon. Gusto kong makasama ka sa loob ng 10,000 taon. Tumingin ako sa mga tao sa lambak na nakakunot ang noo. Linyuan, hindi mo ba alam ang bilang? Marami bang tao ang Jin Yuzong? Nakita sa kanyang mukha ang pagkahiya. Masyadong madali ang muling pagbuhay. Huwag naman sana si Lin Xiaozong at Qizong. Nang matapos ang kanyang sinabi, inalis niya ang kanyang manggas. Nawala ng kalahati ng tao sa lambak sa isang iglap. Mabilis ang progreso ng muling pagtatayo ng Jing Yuset. Mas mabilis ang araw ng kasal ko kay Lingyuan. Halos sa araw na naitatag ang sekta, si Lingyuan ay nag-utos sa mga tagapagsilbi na ipaghanda ang mga bagay para sa kasal. Umalis ang kanilang 4 na Diyos na halimaw ng buong sigla. Sa araw ng kasal, ang buong kalangitan at lupa ay napuno ng mga lumilipad na bulaklak. Isang sigaw ng ibon ang umabot mula sa labas. Sa katawan ng phoenix na nagtatakip sa langit at lupa. Ito ay isang masining at maliit na karwahe. Naupo ako sa loob nito. Nakatayo si Lingyuan sa likod ng King Long. Nakasuot ng malaking pulang kasuotan ng kasal. Ang proseso ng kasal ay umabot lamang sa mga bisitang nagbigay ng mangkok. Lumipad si Lingyuan kasama ako patungo sa kalawakan. Ranran, hindi ba ito ang pinakagusto mo? Sa mga nakaraang buwan, hinahanap ko ang mga kayamanan sa buong mundo. At mayroon pang mga regalo mula sa mga bisita. Dinala ko na rin lahat. Hindi ko alam kung sapat na ang mga handog na ito. Kumuha ako mula sa likuran ng isang puting porselana na mangkok. Hindi ko alam kung sapat na ang mga handog na ito. Ito ay ang mangkok ng pusa ni Xiao Bai na ginamit ng mahigit 100 taon. Hindi sinasadyang. Dinala pa ang isang liham na nag-imbita sa buwan ng mga buwan. Sinyuran, ilang pusa ang naipasok mo na sa ilalim ng kumot? Tama, sa pagkakataong ito ng muling pagkabuhay. Yung nakasalamuhang nakatanda sa'yo. Pinalitan ko siya ng ibang mukha. Tiyak na magiging masaya siya. Namula ang aking mukha. Hawak ng kamay ang kanyang leg. Bakit mo sinasabi ang mga bagay na walang kinalaman? Ako ay likas na nag-aalaga ng banal na katawan. Tanging pagsamba. Ngayon ay kailangan kong maging templo. Tamang 15 araw. Ako ay kanyang tinirahan sa himpapawid. Ang mga ulap ay umikot ng isang araw at isa pang araw. 200 taon matapos, isinilang si Ling Zhao. Nakahiga ako at si Linyuan sa harap niya. Gusto kong makita kung ano ang mga kakaibang katangian niya. Hanggang sa siya ay 16 na taong gulang. Dito lang namin nakita. Itong batang kuneho na likas na mahilig mag-alaga ng mga hayop. Walang nakuha sa akin kahit kaunti. Anong inaalagaan, yun ang namamatay. Si Lingkai ay araw-araw na pinapakain ng pinakamainam na malamig na gabi. Nang alagaan ay nawala na. Pati ang mga perlas na manok sa mundo. Gumamit siya ng halamang gamot ng Diyos para magbitin. Minsan, magigising siya at biglang mamamatay.
Hindi naniniwala si Lin Yuan sa masamang kapalaran. Nahanap ang pinakamatibay na water beer. Isang bagay na kayang mabuhay kahit na walang tubig sa loob ng daang taon. Nang hawakan ni Ling Zhao, biglang bumagsak siya doon. Kahit si Lin Yuan ay hindi makabuhay muli. Sai, ito ay isang likas na pag-aalaga ng masamang nilalang, anak. Huwag ka nang mangarap na mag-alaga ng mga hayop sa hinaharap. Mag-alala ka na lang sa sarili mo. Huwag mong kalimutan ang sarili mo. Dito lang siya huminto sa pag-iisip. 100 taon mula ngayon, bigla siyang yumakap ng isang puting lobo. Misteryosong lumapit sa akin at inalagaan ako sa pag-ibig. Gusto kong personal na alagaan ang aking asawa. Parang noong una nang pinalaki ka ng iyong ama. Siya akong pinakain ng nanay mo, isa-isa. At mayroon ka pang malas na kapalaran. At nag-aalaga pa ng asawa. Hindi natatakot sa mga kasalanan. Ang Snow Fox sa kanyang mga bisig ay biglang naging tao. Nakatitig kay Ling Zhao. Bumaba ang mga mata ni Ling Zhao. Naging isang itim na pusa. Nakahiga ng maayos sa balikat ng dalagang ito. Ang guro ng aking guro ay ako ang nag-aalaga sa kanya. Tumango ako ng may kasiyahan. Ganito ba talaga? Nang lumabas si Ling Zhao, nahuli ang isang puting pusa at kinurot ang aking palad. Nais ni Chuan Yin na alalahanin mula sa kanyang puso. Gusto bang makita ni Sizu kung ako ay isang maliit na pusa?